Sa hirap ng buhay, kailangan na naman sisiri ng mangingisdang si Pablo ang lalim ng karagatan para makakuha ng posible pang pagkakitaan. Minsan ay lato, minsan naman ay namamana siya ng mga isda. At kung minsan din ay may mga gamit siyang nakukuha sa ilalim na swerteng na ibebenta kahit sa murang halaga lang. Sa muling ang pagsisid ni Pablo ay nakakita siya ng kwintas na nakasabit sa isang koral. Kakaiba ang kwintas na maitim na bato. Kinuha niya yon at isinabit sa leeg niya. Wala pang isang buwan buhat na magsama sa iisang bubong ang magnobyong Pablo at Joanna. Wala na mga magulang si Pablo, solo na lang siyang namumuhay at si Joanna naman ay piniling makisama sa kanya kaysa sundin ang magulang na pakasalan ang matandang mayaman na manliligaw. Kahit alam nilang magiging mahirap ang buhay na haharapin nila ay masaya pa rin sila sa piling ng isa't isa. Nang gabing yon, naalimpungatan si Pablo na pabalikwas siya ng bangon dahil sa narinig ng mga kaluskos mula sa labas. Lumabas siya ng maliit nilang silid, lumapit sa bintana at dahan-dahan iyong binuksan para tignan kung anong meron sa labas. Pagsilip niya, muntik na siyang mapasigaw. Natutop niya ang sariling bibig sa nakita. Napakaraming taong nakatayo sa harapan ng kubo nila. Hindi pala tao, kundi mga aswang. Nakita niya mula sa maliit na awang ng bintana ang kakaibang anyo nila. Nakakatakot. Nangingitim ang ilalim ng mga mata at mahahaba ang kuko. Maingat na isinara ni Pablo ang bintana. Napaisip siya kung bakit napakaraming aswang sa harap nila. At ano pa kaya ang hinihintay ng mga ito? Bakit hindi pa sila inaatake? Angat ang mga paang tinungo niya ang kusina. Kinuha ang garapon ng asin at kinuha rin ang nag-iisang bawang na lang sa lagayan. Saka bumalik sa silid. Ginising niya si Joanna. Dahil nabigla sa pagising ay kinarate siya sa mukha at naghanap pa ng ibang kalaban. Hawak ang natamaang ilong. Tinanong niya kung bakit siya nito kinarate at saan ba natutunan yon. Nagsorry naman agad si Joanna at aniyay na panaginipan kasi niyang nakikipaglaban siya sa mga aswang. Naalala ni Pablo ang mga aswang sa labas kaya tinakpan niya ang bibig ni Joanna sabay sabing, "Totoong may mga aswang sa labas." Nagkakauntugan pa ang dalawa sa pagsilip sa butas ng sawaling dingding ng kubo nila. Nandoon pa rin ang mga aswang. Nakatayo lang at nakatitig sa kubo nila. Ang gabing iyon ay nasundan pa ng ganoon ding eksena. Halos gabi-gabi ay tila binabantayan sila ng mga aswang. Takang-taka na sina Pablo at Joanna. Kinabukasan ay napansin ni Joanna ang kwintas na suot ni Pablo. Bakit daw hindi nito subukan ibenta? May sanglaan daw sa bayan. Baka sakaling mahalaga ang kwintas dahil maganda itong tignan. Pero tinanong niya kung saan nga ba ito nakuha. Mabilis ang naging sagot ni Pablo na nakuha niya ito sa ilalim ng dagat. Sinunod naman ni Pablo ang suhestyon ni Joanna. Nagtungo nga siya sa bayan, ngunit nabigo siyang maibenta dahil hindi yun tinanggap sa pawn shop. Pauwi na siya nang marinig niyang pinag-uusapan ng dalawang babaeng nakasabay niya sa paglalakad ang balitang may mga umaataking aswang at sa isang iglap ay marami raw agad ang nabiktima sa isla nila. Naguluhan si Pablo kung bakit sila ay hindi inaatake ng mga aswang at parang binabantayan pa nga sila ng mga ito. Hawak ang garapon ng asin ay lakas loob na lumabas si Pablo nung hating gabing yon. Ang mga nakatungong aswang ay nag-angatan ang mga ulo at sabay-sabay na lumuhod pagkakita sa kanya. Nagulat si Pablo sa naging aksyon ng mga ito. Napatingin siya sa suot niyang kwintas na ang pendant ay batong itim. Mukhang iyon daw ang dahilan kaya niluluhuran siya ngayon ng mga aswang. Naalala niya mula na makuha niya ang kwintas sa ilalim ng dagat ay doon na nagsimulang bantayan siya ng mga aswang gabi-gabi. Ang ginawa niya ay kumuha siya ng upuan sa loob. Tinawag niya si Joanna at hiniling na payapayan siya habang nagsasalita. Naupo siya sa upuan na parang hari at sinubukang utusan ang mga aswang na magsitayo na at baka mangawit sila sa pagluhod. Nagulat siya nang sumunod nga ang mga ito sa utos niya. Tapos ay inutusan din niya ang mga ito na itaas ang mga kamay, tumuwad, magsayaw at kung ano-ano pa hanggang sa napagod na ang mga aswang at sabay-sabay na nagbagsakan sa pandulupaypay. Doon pa lang natiyak ni Pablo na tila naging alipin niya ang mga aswang dahil sa kwintas. Malamang ang kwintas ay pag-aari ng kanilang pinuno at dahil siya ang nakapulot ay siya na ang kinikilala nilang pinuno. Tumayo si Pablo sa upuan, taas noo at buong yabang na kinausap ang mga aswang. Aniyay mula ngayon siya na ang kikilalaning pinuno ng mga aswang kaya dapat ay sundin nila ang lahat ng iutos niya. At ang gusto niyang mangyari ay lisanin nila ang isla at magpakalayo-layo sa lugar na yon, yung walang makakahanap sa kanila maski si Mr. Google. At higit sa lahat ay ipinagbabawal na niya ang kumain ng mga tao dahil ang karni raw ng tao ay hindi mabuti sa kalusugan, gayon din ang dugo nila na may aftertaste.
Dapat daw silang mag-diet at mag-exercise araw-araw. Sa sinabi ni Pablo ay napakamot ng ulo ang mga aswang na parang nagtataka, nagbulong-bulungan, nag-usap-usap. Hindi nagustuhan ang utos ng bago nilang pinuno. Paano pa sila magiging aswang kung hindi sila kakain ng tao at magpapakalayo-layo nang walang makakahanap sa kanila? Daig pa nila ang namatay. Sinabi ni Joanna kay Pablo na mukhang hindi nagustuhan ng mga aswang ang utos niya. Muling nagsalita si Pablo nang akmang aatakin sila ng mga aswang. Humingi siya ng time out at anyay nagbibiro lang siya. Umatras naman ang mga aswang. Pinaalala ni Pablo na siya na ang bago nilang pinuno kaya hindi nila pwedeng suwayin ang utos niya. Umabante na naman ang mga aswang kaya nag-time out uli si Pablo at sinabing pwede rin naman silang mag-suggest kaya umatras uli sa pag-atake ang mga aswang. Sinundan iyon ni Pablo na ngunit sa huli ay siya pa rin daw dapat ang masunod. Kaya muling umabante ang mga aswang. Napagod na sila sa pag-atras-abante, ngunit natigilan sila nang magsaboy ng asin si Joanna sa kanila. Doon na nagkagulo ang mga aswang, hindi na sila maawat ni Pablo, kaya tumakbo na rin sila ni Joanna sa loob ng bahay. Tapos ay dumaan sila sa bintana ng silid para makalabas sa kubo at makatakbo sa madilim na kalsada. Ang mga aswang man ay nagsipasukan din sa kubo at tumaan din sa bintana ng silid nila. Halos magkandara pa ang dalawa sa pagtakbo, ganun din ang mga aswang. Halos magkandara pa rin sa paghabol sa kanila, nahihinto lang at napapaatras kapag sinasabuyan nila ng asin. Tumiretso ang dalawa sa dagat at natatarantang sumakay sa bangka. Sinabihan ni Joanna si Pablo na bilisan ang pagsagwan. Natigilan ang mga aswang, hindi sila makasunod nang maramdaman ang lamig ng tubig. May naisip namang paraan si Pablo. Nakita ni Pablo na malapit nang sumikat ang araw, kaya nilansin niya ang mga aswang at sinabing makinig sa sasabihin niya dahil napaka-importante niyon. Ani Pablo, binabawi na niya ang sinabi niya kanina. Katunayan ay may naisip pa nga siyang pakulo na kung sino ang mananalo sa padamihan ng makakaing karne ng tao at maiinom na dugo ay magwawagi ng napakalagang premyo, ang kwintas na kanilang pinuno. Mukhang natuwa naman ang mga aswang, nagpalakpakan at nagkaingay sa sinabi niya. Lahat ay interesado na makuha ang kwintas ng pinuno. Pinatahimik ni Pablo ang mga aswang sa pagkakaingay at sinabing kailangan muna nila makinig sa mechanics nang sa gayon ay hindi sila madisqualify sa contest. Nakinig naman ang mga aswang, mga nagsiupo sa mabuhangin lupa at matamang nakinig sa lahat ng sinasabi ni Pablo. Sinasadya ni Pablo na pahabain ang pagdidetalye ng mechanics. Nalibag naman ang mga aswang at hindi namalayan ang pagsikat ng araw. Sabay saboy ni Pablo ng asin sa kanila. Itinodo na ang laman ng garapon. Sa kabiglaan ay hindi na nagawa pang tumakas ng mga aswang. Nadali sila ng panlilinlang ni Pablo. Kinabukasan, sina Pablo at Joanna ay nagpasyang lumipat ng tirahan. Ibinenta nila ang bangka. Habang nasa biyahe, sakay ng jeep, ay nagpasya si Pablo na itapon ang kwintas. Itinodo niya ang pwersa sa paghagis sa kwintas ng pinuno ng mga aswang. Ang kwintas ay bumagsak sa isang hardin, sumapit sa matinik na tangkay ng isang rosas.